Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Grabe guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala no. And hanggang ngayon meron pa rin akong hangover doon sa nangyari kagabi sa ating Pinoy Tambayan no. Talagang napaka-epic nung kwentuhan, yung sharing. At saka kasi guys, meron tayong naging very special guest no na nag-share ng kanyang personal experiences dito sa Canada na naniniwala ako na maraming matutulungan at pwedeng maging guide kung kayo ay pupunta dito sa Canada. And yun nga, nagkaroon tayo ng opportunity guys na magtanong regarding that topic, yung sa pagiging permanent resident dito sa Canada. So yan ang isi-share ko sa inyo guys. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Supposed to be, meron talaga akong i-edit ngayon at meron akong isang topic na dapat i-share for today pero hindi na ako makapaghintay. Kasi nga, sabi ko nga hanggang ngayon, natutuwa pa rin ako, excited pa rin ako, may hangover pa rin ako doon sa nangyari sa Pinoy Tambayan kagabi. Pero bago yan guys, shoutout pala sa ating Pinoy Tambayan tsaka yung namamahala niya no, si Mark, si Gerson, si Roel, si David. Maraming salamat sa opportunity. And syempre yung mga nakasama natin kagabi no, si Sir Arnold, si Andrea Jed's TV at saka si Sir Robbie. At saka dun sa mga past na nakasama ko, ang dami kong nakakasama dito ng mga OG guys no. So thank you talaga and sana magtuloy-tuloy pa itong virtual tambayan dito sa Canada at yan po ay yung Pinoy Tambayan. At ipopost ko sa screen guys yung mga channel nung mga OG na yan or yung mga friends natin na yan and kung gusto nyo, i-follow nyo na rin sila. Okay? So yun nga guys, kagabi, no, we have a very special guest. At yun nga po ay si Sir Ferds TV. Kung kayo ay nandito sa Canada or nangangarap kayo na maging permanent resident dito or gusto nyong pumunta dito sa Canada, imposibleng hindi nyo nakita yung channel niya. No? Nakakatuwa lang kasi nga nakasama natin siya kagabi. Ang dami niyang shinare guys na for me, maraming matututo talaga. And shinare nga niya na yung channel niya, ang purpose talaga nun is to share yung kanyang personal experiences dito sa Canada. Lagi nating sinasabi yan guys na hindi po pare-pareho ang mga experiences ng mga tao dito. Kaya pag merong ganitong mga vlogger na nag-share ng kanilang personal experience, for sure, meron tayong substantial information na pwedeng makuha. No? And yun nga, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon tayo ng opportunity na makapagtanong. Ito yun guys, panoorin natin. Sir Ferds, dun sa mga yung sa mga naging experiences mo for the past years, kung ibabalik natin para sa mga viewers, ano yung top 2 na lesson na pwede mo namang i-share sa amin? Top 2 lang. Oh, ganun. Sa experience dito sa Canada na? Oh, halimbawa, yung kasi maraming maraming nangangarap pa rin talaga na pumunta ng Canada, no? So ngayon with all those experiences na nakuha mo, with the farming, with the system dito sa Canada, ano yung makakatulong sa kanila? Yung top 2 lang siguro. Sa akin siguro kung talagang gusto mong mag-stay dito sa Canada, kasi ako hindi ko linya yung dairy farming eh. Mm-hmm. Hindi ko talaga linya yung dairy farming. Wala akong alam diyan. Kaya pag nakakabasa ako ng comment na nung una, ito ma-share ko na lang ha, medyo segue muna tayo ng konti. May isang content creator na alam kong siya yon. Lagi siya nagko-comment, sus, wala ka namang alam dyan sa dairy farm eh. Sige nga, kung talagang marunong ka, anong tawag mo dito? Anong tawag mo dito? O anong tawag mo dyan? Ginaganon niya ako. Ngayon, sa akin, hindi ako nakikipagpagalingan sa inyo na kako. Kayo na ang may title ng dairy farmer sa Canada. Kayo na yung vlog. Kayo na, hindi ako nakikipagpagalingan sa inyo na yan. Sabi kong ganon. Kasi talaga ako, hindi ko linya to. Iba ang linya ko. Ang hilig ko talaga electrical, welding, yung mga yan. Pero ito yung gusto kong, sabi mo nga, yung tanong mo nga, na gusto kong sagutin. Wag kayong mag-focus kung halimbawa ang linya mo is healthcare. Ang linya mo is food counter. Pero hindi ka mabibigyan niya ng pathway to PR. Pero ang dream mo talaga, mag-stay ka dito sa Canada.
So, kinakailangan maging flexible ka muna. Flexible. Darating yung araw, pwede mong balikan yan. Pwede mong balikan yan. Ang targetin mo muna yung makakapagbigay sa'yo ng pathway to PR. Kasi kahit na-targetin mo, gusto ko talaga itong Tim Hortons, ayokong umalis dito, kaya lang walang pathway to PR. Gusto ko talaga itong McDonald's, kaya lang walang pathway to PR. May pathway to PR nga, kaya lang ang taas ng CRS score eh. So, dito na mahanapin mo muna yung may pathway to PR, i-secure mo muna yung PR. Pag secure na yung PR mo, saka mo targetin yung gusto mo. Yun yung shinare ni Sir Ferds, no? And mamaya guys, i-share ko rin naman yung personal experience ko with that matter. Pero ang sabi nga niya, no, kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada, make sure na yung pupuntahan nyo ay merong PR pathway. Or lahat ng gagawin nyo guys is merong opportunity or magagamit nyo pag kayo ay nag-a-apply na ng permanent residency. Sinabi na natin yan sa mga past natin ng mga vlogs, whether kung ikaw ay mag-aaral, mag-a-upgrade, or in terms of work, ang kailangan mong gawin, nakalink talaga yan doon sa main goal mo, which is yung maging permanent resident dito. Halimbawa na nga lang si Sir Ferds, no? Talagang nag-focus siya doon sa farming kasi alam niya guys na yun yung magpapa-PR sa kanya, no? Para din hindi masayang yung oras mo, yung pagod mo. At saka guys, ang isang kalaban natin dito sa Canada is oras, no? At saka yung sistema ng Canada na pabago-bago. Kaya as much as possible, kung kaya mo maging PR nang mabilis, no, gawin mo agad. Sinabi nga niya, when in terms doon naman sa family, kung kaya mo guys, bago mo kunin yung family mo, meron ka ng sure pathway to PR, no? Kasi nga meron siya mga senior na temporary lang dito tapos hindi naman pala naging PR. Nakakaawa guys kasi syempre lalo na kung may mga anak tayo at saka yung family natin nasanay na dito tapos in the end hindi naman pala kayo magiging PR, di ba? Nakakalungkot yun. Lagi nating sinasabi, no, na pagplanuhan yung mabuti, lalo na guys kung meron kayong kasamang pamilya dito at meron kayong mga kasama mga bata. Pag nasanay na sila dito sa aral, sa mga friends nila, tapos bigla mong sasabihin, sorry nak, kailangan na nating umuwi ng Pilipinas. Napakalungkot nun guys. So yun yung mga bagay na pwede nating iwasan at maiiwasan natin yan pag talaga napagplanuhan natin. At yung mga bagay na gagawin natin dito, meron talagang purpose para makuha natin yung ating permanent residency. And number 3, yung shinare nga niya, no, when it comes to work naman, be flexible guys. Huwag nating ipilit agad kung ano yung gusto natin na mangyari sa ating career. Mamaya guys, meron naman akong i-share na sarili kong version. Ang sabi ni Sir Ferds, no, dapat talaga i-pattern mo yung gagawin mo na trabaho doon sa province kung nasan ka. Gusto mo is maging IT, pero yung napuntahan mo na province, hindi naman in demand ng IT guys. Halimbawa nga, kung dito sa province na to, ang talagang magpapa-PR sa'yo farming, no? Pwede mo munang i-set aside yung pagiging IT mo at mag-focus ka muna sa farming. Pero habang ikaw ay nagtatrabaho sa farming, gumagawa ka rin ng mga bagay doon sa gusto mo mangyari sa karir mo. Para kung sakaling magkaroon ka ng opportunity or ma-PR ka na, pwede mo pa rin balikan yung gusto mong trabaho na yon. Yan yung sinasabi ni Sir Ferds na maging flexible ka kasi yun ang kailangan. Babalik tayo dun sa point number 1 na ano ba talaga yung goal mo muna, di ba? So since ang goal mo is maging PR, dapat yung ginagawa mo, lalo na when it comes to your work, related doon sa pagiging PR mo. Makikita natin dito guys, kanya-kanya, no, ng experiences and learning. And that is a good thing, no? Kasi with this kind of sharing guys, marami tayong nakikitang experiences ng iba't ibang mga tao. So sa akin naman guys, i-share ko naman kung ano yung tingin ko, no? Well, tama yon yung sabi ni Sir Ferds na dapat nakapagpupunta ka dito, at least sigurado ka na meron kang PR pathway. Yan din ang reason guys kung bakit kami nandito sa British Columbia, no? Kasi nung nasa Philippines pa ako guys, based on my research, isa po ang information technology or tech jobs na in demand dito sa British Columbia. And yan yung reason kung bakit sa 10 provinces po ng Canada, dito kami pumunta kahit mahal dito. Kasi nga, alam ko na meron akong malaking chance na makapasok sa PNP. Ang tawag po nila dito sa BC is BC PNP Tech Program. Yan po yung nagbibigay ng nomination sa mga nagtatrabaho under information technology or yung mga tech jobs dito sa British Columbia. Yung tungkol naman sa family guys, no?
Kung kayo nakasubaybay dito sa channel ko, alam nyo guys na pumunta kami dito ng sabay-sabay as an international student, no? Yes, it's risky na sinama ko lahat ng family ko dito, yung mga anak ko. Pero it goes to point number 1 guys, kasi pinag-aralan talaga namin, hindi lang plan A, B, C, no? Marami talaga kaming plano. Kaya ako rin, lumakas din yung loob ko na isama yung family ko kahit temporary resident pa lang kami dito sa Canada, no? Risky pero calculated risk po yun. Nag-aaral yung wife ko, no? So, yung sa side niya, merong opportunity na maging PR kami doon. As an international student, merong mga chances doon. Pero, another plan is on my side. Since merong pong program, yung province na pupuntahan namin dito sa BC na pwedeng manominate sa amin sa PNP. In parallel guys, meron kaming 2 plano na umaandar na. Kaya ang nangyari sa amin guys is hindi pa natatapos si Mrs. na mag-aral, may nomination na kami for provincial nominee program po ng British Columbia. Ayan, kaya din guys, lumakas din yung loob ko na isama na agad yung family ko dito kasi nga we have a strong plan. Ayun siguro, 'di ba? Pero again, sinasabi lang namin dito guys, nothing fits all, no? Kailangan mo talagang i-analyze yung structure ng family mo kung ano talaga yung swak para sa inyo. Be flexible, na wag mo munang ipilit kung ano yung tinapos mo, ano yung work mo sa Pinas. Pero ako naman, ang pwede mo pa diyang gawin is targetin mo na agad kung ano yung pupuntahan mo na province. Halimbawa nga ako, IT ako, di ba? So, hinanap ko yung province na meron ako malaking chance or in demand yung information technology jobs doon sa pupuntahan namin para hindi na ako hahanap pa ng ibang trabaho like for survival jobs or whatever, 'di ba? Kasi yung work ko is already in demand doon sa pupuntahan namin. Hindi lang work ko guys, pati work nung wife ko is in demand din po dito sa Canada. Yung being flexible, medyo hindi namin yan naging problema. Kasi hindi na namin kailangan maging flexible in our jobs. Kasi pagdating namin dito sa province na pinuntahan namin, parehong work namin ni Mrs. In demand po at hindi kami nahirapan masyado na pumunta doon sa target namin na trabaho or gusto namin na trabaho dito sa Canada. Makikita talaga natin no na parehong nandito sa Canada, no? Parehong vlogger, mas pogi lang si Sir Ferds. No? Pero guys, makikita natin no na iba't iba ng experiences dito sa Canada at ang nakakatuwa doon is meron kayong matututunan on each side. Si Sir Ferds meron siyang naging journey. Si Nardino TV is meron din naging journey at yung iba pang mga vloggers dito, meron din sila naging journey. So ang dami nyo ng information na pwede nyong pagbanggain, pwede nyong ipag-compare based on your experience, based on your situation na makakatulong talaga sa inyo dito sa buhay Canada natin kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada. So again, thank you Sir Ferds TV at saka sa Pinoy Tambayan. Maraming salamat guys and sana continue supporting us, no? Yung ating channel at saka yung channel pa ng ibang mga friends natin, no? Maraming salamat guys and today is Good Friday. So tayo ay magnilay-nilay, no? Tayo ay magdasal, no? At tayo ay magpasalamat. So thank you again guys for all the support. God bless you all. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.